Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan na po natin. Ito pong pahayag. Yung pahayag po kanina po ni Senator Lacson, mga kababayan. Dito po sa sinasabi niya na ginagamit lang daw po ang pangalan ni BBM dito po sa sinasabi niyang korupsyon na hindi bababa sa 100 bilyon ng budget na sinasabing insertion. Unbelievable. Ibang klase po. Talagang kailangan po nilang i-divert at syempre tanggalin po sa senaryo na sangkot ang Pangulo sa korupsyon. Sino po ba may accountability? Nagtatanong lang, sino po ba ang nagre-release? Maire-release po ba ang budget pagka walang pirma ng Pangulo? Nagtatanong lang po si Kamanong. Ganyan na po ba katanga ang mga Pilipino ngayon para maniwala po sa mga politiko na may pinoproteksyonan at pinoprotektahan dahil sa mga pangsariling interest lamang? Nagtatanong na po si Kamanong. Umpisa na po natin. Pakinggan po natin. Totoong may 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget ayon kay Senator Panfilo Lacson. Pero hindi raw nakinabang dito si Pangulong Marcos at may gumamit lang ng kanyang pangalan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Kapatid, anong basehan ni Senator Lacson sa kanyang pahayag? Jiggy, base nga raw sa pagsisiyasat ng team ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, totoong may naisingit na 100 billion pesos sa 2025 national budget. Pero nung tumayo siya sa budget deliberations kanina ng Senado, sinabi niyang walang napunta dyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Di gaya ng inaakusa ni dating Congressman Zaldico. Paano niya nalaman yan? Dahil tumawag daw sa kanya nitong nakaraang linggo lang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at idinetalye saan napunta yung kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects at paano na-insert yung 100 billion pesos na yan sa 2025 national budget. Kung maaalala natin, Jiggy, ay nag-appear na rin sa several hearings ng Blue Ribbon Committee, including itong nakaraang Friday, itong si Bernardo, para nga magbigay ng testimonya kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siya natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Zaldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako yung nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Zaldico? At mayan yung aligasyon ni Zaldico na ang Pangulo raw ang Nakita niyo po mga tambay. Grabe, no? Nakakuha po ng magaling na abogado at magaling na pulis at magaling na senador para po ipagtanggol. Yata yung gumagamit po ng pulburon sa Malacanang. Meron pa po bang imposible ngayon? Yung pagnanakaw nga po na ginagawa nila, matagal na eh. Di ba? Mahigit 3 taon na pagnanakaw, imposible pa ba yon? Imposible pa ba yung pag-deliver sa kanila? Sinabi na nga ni Gutesa kung paano dinideliver. Sinasakay sa van. Bakit paniniwala si Bernardo? Di po ba? Hindi mo paniniwalaan si Zaldico na napakalapit sa Pangulo at napakalapit din po sa dating speaker na si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. At may direkta, nakakadirekta rin po, pati po sa mga nagbitaw o nagbitiw. Di ba? Si Pangandaman. Di ba? Ang dating sekretary po ng budget. Ibang klase po. Ibang klase mga tambay. Ito si Senator Lacson. Iisang tao lang ang pinaniniwalaan mo, si Bernardo. Ayaw mo paniwalaan si Zaldico. Ayaw mo rin paniwalaan ng Diskaya. Ayaw mo rin paniwalaan ng Gutesa. Si Gutesa. Basta kay Bernardo ka lang.
para hindi po maituro. Hindi maituro yung ulo. Ibig sabihin ito, mag-i-stick ka lang sa ulo na si Saldico. Hanggang doon na lang. Wala nang mas mataas sa kanya. Mga kabayan, wala nang madadawit na tambaluslos at ng tinatawag na bangag. Hindi na pwedeng idawit si bangag ayon sa kapatid na si Amy Marcos na bangag. Yan po katindi po. Ito pong senador na ito, mga tambay. Ito po ay pinanalo daw po ito. Hindi po nanalo ito para sa taong bayan eh. Ito po ay pinanalo po ito, hindi ng taong bayan na nagpanalo. Comelec daw po ang nagpanalo dyan umano eh. Yan po ang umuugong dyan. Dahil nga po yung mga boto ay hindi nabilang. Napakaraming overvote pa na hindi nabilang at ayaw na yatang bilangin ng Comelec. Dahil napakarami ding issue sa Comelec noong mga panahon na yon. Dinagdag lang po natin. Yung mga boto natin, iba pangalan lumalabas. Nakakount sa kanila. Pero hindi naman natin sila binoto. Hindi po ba? Yan po malalim na issue po yan. At syempre, mauungkat lang po yan pag napalitan na po ang presidente. At pwede niya pong pabuksan yan. Hindi po ba? Pero sa ngayon po, protektado po lahat yan eh. Pero dito po tayo mga tambay. Ito pong issue ni Lacson. Talagang ginagamit lang daw po ang pangalan. Ginagamit lang daw po ang pangalan ni BBM. At talaga naman daw po na hindi siya sangkot dito sa insertion. Pero aminado naman po siya na totoong mayroong insertion. Meron pong 100 billion. Aminado po siya eh. Kaya lang po, hindi po sangkot si BBM sa korupsyon. Pero paano po yon na-release? Paano po yon? Nagkaroon ng insertion. Hindi niya po nalaman. Ibig sabihin, na talamak ang korupsyon. Wala siyang alam. Wala siyang nalalaman kahit gatiting. Saan nangyayaring korupsyon? Na mahigit 3 taon. Anong klaseng pangulo ka? Ikaw may accountability? Tangat, bobo na lang ang maniniwala sa'yo na wala kang kinalaman dyan. Di po ba? Nasa iyo lahat ang kapangyarihan. May intel pan ka pa nga eh. May confidential pan ka pa. Wala kang nalaman at hindi ka involved at hindi ka kumikibo. Ganyan po ba kahina? Ibang klase kayo, Pampilo Lacson, no? Masyadong halatado. Kaya po, ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Meron tayong mga senador na ayaw pong tukuyin at ayaw po nilang mawala ang korupsyon sa ating bansa. Ayaw nilang maliwala. Hindi po sila nagtatrabaho para sa taong bayan. Grabe po ang nawawalang pera sa ating buwis. Pero pagdating sa mga politiko, mga kabayan, meron lang po silang gustong pangalanan at panagutin kuno. Pero yung utak, mananatili pong utak at never po itong mabuwag sa ganitong sistema umano ng mga klaseng politiko meron tayo ngayon sa ating bansa. Kaya yung issue ni Senadora Amy Marcos na isa pa, corruption pa lang yan. 25 billion yung issue na hinatid ni Saldico. Lalong-lalo pa itong pulburon. Hindi po ba? Kung yung corruption nga, hindi paniwalaan ni Lacson na magnanakaw ang Pangulo, maniniwala pa rin ba siya na gumagamit ito? Hindi rin paniniwalaan yan. Dahil ang tingin niya sa Pangulo, santo. Santo na pwede nang pagawa ng rebulto. Bakit? Napakatino Napakatino. Pangulo, siya ang kabukod-bukod tanging Pangulo na isang damukal at napakalala ng korupsyon sa gobyerno niya na wala siyang kinalaman at wala rin siyang alam. Ibang klase. Pero, may bisyo daw po siya. May bisyo daw po siya na pulburon. Kung ikaw ay bata pa at nagbibisyo ka ng pulburon, di po ba kailangan mo ng pera? Kasi bisyo yan. Hindi po ba? At mahal yan. Ubod ng mahal yan.
Dahil mga imported yan. Hindi naman po galing dito sa ating bansa yan. Yung mga ginagamit nilang yan. Ngayon, hindi nyo po ba pag nilagyan nyo ng logic, ano po logic? Yung mga gumagamit ng pulburon sa ating bansa, nagnanakaw pa para lang po makabili ng pambisyo na pulburon. Nagnanakaw, nango-hold up. Yung iba pumapatay pa nga dahil sa bisyo. Ngayon, yung Pangulo na may issue rin ng pulburon, hindi po ba mas mahal yung bisyo niya kaysa ron sa mga ordinaryong Pilipino na moral, hindi naman ganun kamahal, pero nagagawa nilang magnakaw? Sa tingin nyo, hindi magpaparami ng pera yung Pangulo na may bisyo rin, na mas mahal pa ang bisyo niya, at pamilya niya sangkot, buong pamilya niya rin ang sangkot na gumagamit. Hindi magnanakaw, may bisyo, araw-araw yan. Dahil ang alam po natin pag gumagamit ka niyan, hindi pwedeng ikaw ay pumalya dyan. Lalong-lalo na kung addicted ka riyan. Hindi po ba? Never kang pumalya dyan. Dire-diretso gamit niyan. 7 days. Di po ba? 24/7. Pagka po nakaramdam na sila po'y walang tama, kakarga yan. Hindi po ba? Ngayon sasabihin po ni Senator Lacson na hindi po madadawit sa korupsyon ang Pangulo. Pero may bisyo. Yung bisyo mahal. Hindi kaya? Ginagawa po tangat bobo mga Pilipino, mga tambay. Unbelievable. Samantalang yung Pangulo, bata pa, gumagamit na raw ng bisyo. Di ba? Kahit sabihin mong napakaraming pera, yang lahi na yan, bata ka pa lang nabibisyo ka na, hindi ba mauubos din yan? Di po ba? At yang mga nagbibisyo na yan, gagawa ng paraan yan na magkaroon sila ng maraming stock na pera, pambili, pondo sa bisyo nila. Umano. Hindi po ba? Kaya napakahirap paniwalaan na hindi masasangkot. Komento ko po, napakahirap paniwalaan ang sinasabi ni Senator Lacson na si BBM ay walang kinalaman sa korupsyon umano sa ating bansa. Kayo po, tatanungin ko, naniniwala po ba kayo kay Senator Lacson na nagamit lang ang pangalan ni BBM dito sa maanumalyang korupsyon na mahigit 3 taon? Flood control pa lang, ma-insertion, wala siyang nalaman, samantalang siya ang may hawak lahat ng mga departamento sa bansa, lalo-lalo ang DPWH. Hindi kikilos yan. Hindi gagalaw yan nang wala niyang approval. Never. Hindi po ba? Lahat ng proyekto ng DPWH, kontrolado ng Pangulo. Hindi po ba? Kaya Senator Lacson, nakakahiya po. Hiyang-hiya na po kami. Ginagawa nyo kaming tanga at bobo at gago. At kayo na lang po ang bukod tanging Pilipino na napakatalino. Lahat ng sasabihin nyo kailangan namin paniwalaan. Dahil kayo na lang po ang ubod, galing at talino. Napakahusay nyo po. Kung kailan po kayo tumanda, lalo po kayong naging mahusay na tao at politiko sa bansang Pilipinas. Sana po, dumami pa ng dumami ang lahi nyo. Dahil napakagaling at napakahusay at napakatalino po ninyo. Wala kayong nakita ni garayom, ni gambunggo, ni gaasin na pagkakamali na ginawa si BBM sa kanyang panunungkulan. Unbelievable. Kaya po mga kabayan, pwede na po natin ipagpagawa ng rebulto si Pampilo Lacson at si BBM. Napakahusay po nila, mga kabayan. Mahusay na abogado, mahusay na politiko, kahit hindi abogado, mahusay magtanggol umano. At mahusay din pong naging pulis, mga kabayan. At mahusay na Pangulo ang pinagtatanggol
kahit po may karga-karga na pulburon. Yan po mga kabayan, ang komento po natin sa ginagamit lang daw po si BBM sa korupsyon. Unbelievable. Only in the Philippines, mga kabayan. Thank you po mga tambay. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat po sa inyo po. At ingat-ingat po tayo mga tambay at dasal-dasal po. At syempre po, yung dasal po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas po siya sa lalong mabilis. At ganoon din po ang dasal po natin sa ating po mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo po'y maingatan. At maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabayan. At tayo po ay magkaisa na tayo po, huwag po tayong mawala ng pag-asa na makakamit din po natin ang tunay na katarungan at ang tunay na pagbabagong muli at pagbabalik po sa sirkulasyon ng ating bansa. Ingat-ingat po mga tambay. Bye-bye.